Paano natin ito maiiwasan? Ipakita ang respeto sa lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Huwag mamili ng kakaibiganin batay sa estado ng isang tao. Ugaliing ipakita ang paggalang kahit sa mga itinuturing ng mundo na hindi mahalaga. Sa Roma Kabanata 12, talata 16, makisama kayo ng may kababaang loob. Huwag kayong magmataas. Sa halip, makisama kayo sa mga taong hindi kilala. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napaka-talino. Pinili ng Diyos ang mahirap upang maging mayaman sa pananampalataya. Makinig kayo, mga minamahal kong kapatid. Pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mapabilang sa kanyang kaharian na ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya. Sa mata ng mundo, ang mahihirap ay walang halaga, ngunit sa mata ng Diyos, sila ay mayaman sa pananampalataya. Maraming beses sa Biblia na ginagamit ng Diyos ang mga mahihirap at simpleng tao upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Si Jesus mismo ay pinanganak sa isang payak na pamilya. Pinili niya ang mga ordinaryong mangingisda bilang mga alagad. Ano ang matututunan po natin dito? Ang tunay na kayamanan ay hindi pera kundi pananampalataya sa Diyos. Huwag maliitin ang mahihirap. Madalas, sila ang may pusong mas malapit sa Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang para sa mayayaman o makapangyarihan. Mateo Kabanata 5, talata 3, pinagpala ang mga duka sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang hindi makatarungang pagtrato ay laban sa kalooban ng Diyos. Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at nagdadala sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa mabuting pangalan ni Kristo na ipinangaral sa inyo? Sa mundong ito, madalas na ginagamit ng makapangyarihan ng kanilang yaman upang apihin ang mahihirap. Ngunit sinasabi ng salita ng Diyos na ang ganitong uri ng pang-aapi ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Halimbawa, isang negosyante ang hindi nagbabayad ng tamang pasahod sa kanyang mga manggagawa, samantalang siya mismo ay namumuhay sa karangyaan. Ang ganitong sistema ay hindi makatarungan at laban sa utos ng Diyos. Ano po ang dapat nating gawin? Ipaglaban ang katarungan para sa mga naaapi. Huwag maging bahagi ng sistemang nagpapahirap sa iba. Maging makatarungan sa lahat ng ating ginagawa. Sa Mikas Kabanata 6, talata 8, ipinakita sa inyo, O tao, kung ano ang mabuti, at ano ang hinihiling ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan, ibigin ng kagandahang loob, at lumakad ng mapagpakumbaba. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin na huwag magpakita ng pagtatangi. Patawarin mo po kami kung minsan ay hinuhusgahan namin ang iba batay sa kanilang panlabas na anyo. Turuan mo po kaming maging patas, mapagpakumbaba at mapagmahal sa lahat ng tao. Naway lagi naming piliin ang katarungan at pagmamahal sa halip na diskriminasyon at panghuhusga. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang tunay na pananampalataya ay hindi namimili ng pakikitunguhan. Ang mahihirap ay mahalaga sa mata ng Diyos. Ang katarungan at pag-ibig ay dapat mangibabaw sa ating buhay. Paano mo maisasabuhay ang aral na to sa iyong araw-araw
na pamumuhay.